The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. As Jesus drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying, "If this day you only knew what makes for peace, but now it is hidden from your eyes. For the days are coming upon you when your enemies will raise a palisade against you. They will encircle you and hem you in on all sides. They will smash you to the ground and your children within you, and they will not leave one stone upon another within you, because you did not recognize the time of your visitation." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Gospel tells us that Jesus weeps over the city of Jerusalem because Jesus saw the corruption happening there, and many people turned their backs on God. Many people were committing sins left and right, and so he could not control himself. So while he was at the top of Mount Olives, nakita niya ngayon yung syudad, at hindi niya nakita yung syudad mismo, kundi yung mga tao at nangyayari dito. Alam niya at batid niya na sobra-sobra na ang ginagawa ng mga tao. Hindi na naniniwala ang mga tao sa Diyos. Hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Patuloy sila nagkakasala. So ito po yung dahilan kung bakit si Jesus ay umiyak, tumangis nung makita niya ang lungsod ng Jerusalem. And of course, in the first reading, napakinggan din po natin. 3 araw na po yan, ang focus ay pagsunod sa utos ng Diyos. Napakinggan po natin ngayon sa unang pagbasa na hindi lamang pala utos ng Diyos, kundi pati yung customs nila. Kinakailangan yung kanilang commitment. Kinakailangan ipakita na hindi nila tinatalikuran yung mga utos at kanilang mga values. Mananatili sila sa Diyos. Pero ganun pa man, may mga tao po na hindi na ganito ang ginagawa. So it's very clear that God is displeased, as well as Jesus is also disheartened in the gospel. Ngayon po, i-fast forward po natin sa panahon natin ngayon. Palagay ko kung nandito ang Diyos, nandito ang Panginoon, baka sakaling siya ay tatangis din. Yung mga nangyayari po ngayon na nakawan. At kung makikita din ni Jesus, literally speaking, yung mga kababayan po natin na nahihirapan kapag halimbawa may mga kalamidad na nangyayari, palagay ko si Jesus ay iiyak din. And it's for the people to realize that we have a God who is deeply concerned about our plight. And we have also a God who is angered when sins are being committed left and right. So ito yung magandang mensahe sa atin na ipinapahayag ng mga pagbasa sa misang ito. At pag nilayan po ninyo kung paano tayo makakapag-contribute nang sa gayon humupa ang nararamdamang lungkot, anguish ng ating Panginoon. We pray for those who pilfered our country. But then again, we should also look at ourselves kasi baka meron din po tayo nagagawa na nakakadagdag upang si Jesus ay makaramdam ng lungkot at umiyak. Batid natin na may mga magnanakaw, may mga mamamatay tao. Batid natin na mayroong mga tao na gumagawa ng injustice laban sa kanilang kapwa Pilipino, kapwa tao. Pinagdadasal natin sila, of course. But at the end of it all, ang onus ng pagbabago ay nasa sarili din natin. Kasi ayaw natin makadagdag sa pagkalungkot, pag-iyak ng ating Panginoong Hesukristo. So kung ito man po yung tema ng ating mga pagdiriwang, sumunod tayo sa mga utos ng Diyos. Isabuhay natin ang kalooban ng Diyos para maibsan ang nararamdamang lungkot ng ating Panginoon. Hindi lamang po yan para sa mga nagkasala,
Kung tayo po halimbawa ay dati nang sumusunod sa utos ng Diyos, I think we have to be more consistent and we have to be the instruments of leading people who have gone astray to go back to God. Hindi pwedeng sabihin lang natin na at least ako ay matino, at least ako ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, at least ako ay tumutupad sa utos ng Diyos, masasatisfy na tayo. I think that is not the way how it plays out. If you yourselves are good and righteous, then I guess you have the moral responsibility to lead people back to God who are sinners, who continue to commit sins not only against God, but against their fellow human beings. Tandaan po natin yan. Huwag masatisfy na tayo lang ang okay at maayos. Sana mahikayat din natin yung iba na maging okay, maayos, sumusunod sa Diyos. Look at Matthias in the first reading again. Matthias actually invited people. Kung sino man sa inyo ang zealous about the law, come follow me. That is how Matthias played his part. Come follow me. Dahil siya ay zealous for the law. Dahil siya ay committed sa pagtalima, pagsunod sa utos ng Diyos. But you know what? Ito yung caveat. While we're talking about being committed to following the law and living according to the will of God, yun po yung napakahirap talagang part eh. Yung pagtalima sa kalooban ng Diyos at pagsunod sa mga utos niya. Ito po yung reflection ko nung nag-pilgrimage po kami sa Holy Land. Ilang beses ko po inakyat yung Mount Sinai. You know Mount Sinai, right? Mount Sinai is the mountain where God gave to Moses the Ten Commandments. Di ba? Inakyat ko po yun. Ang tarik nun, ang taas. Gasping for breath. Siguro po naka-4 na beses na akong nagpapanik-panik doon, pabalik-balik. Ito yung reflection ko. Sabi ko, kahit na mahirap akyatin ang Mount Sinai, pero di hamak na mas madali ang pag-akyat sa Mount Sinai kaysa tuparin ang utos ng Diyos. It is easier to climb Mount Sinai than to follow the commandments of the Lord. Alam natin kung anong commandments. Magpipick up na lang ako ng isa doon. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. Ang hirap nun. Ang hirap. Kaya nauso po sa atin, mga Pilipino, yung salitang marites, bearing false against one's neighbor yan. Ang hirap. But then as we struggle to be committed to the laws of God and to following His will, ito lang lagi ko din pong sinasabi, we do not rely on our own capacity to do things right. Because human as we are imperfect, we are weak. That's why relying on our own is, I think, not only illogical, but I guess, yan po ay isang, kawalan ng sincerity. Kaya we rely on God's help. So today, as we celebrate this Mass, we ask the Lord, Lord, give us the grace to be obedient. Give us that grace to live according to your will. Amen.